Hello mga guys, good morning sa inyo lahat. Medyo magla-live po tayo ng konti ngayon mga guys. Nais ko lamang bigyang tunghay ang kwento sa atin ng isang malapit nating kaibigan. Ah, Nagtatanong kasi siya kung paano daw ba ang buhay talaga ng isang magsyota o mag-asawa. Ano raw ba ang klase ng pamumuhay na dapat niyang itugon, gayong nagawa naman daw niya lahat ng kanyang dapat gawin para sa kanyang asawa o pamilya nila. Guys, sa ating panahon, simple lang naman ang aking gustong iparating din sa lahat ng kaalaman ng maging babae man o mga lalaki man. Sa isang relasyon kasi mga guys, sa ating panahon, noong araw, marami tayong nakikita na mga tumatanda. Actually, hanggang ngayon nga, meron mga edad 80s, parehas pang buhay yung mag-asawa, nagmamahalan pa rin. So, yun yung sinasabi nilang true love o tunay na pag-ibig. Supposed to be, palagay ko guys, talagang pinagsama sila ng Panginoon para sa kanilang mahabang pagmamahalan. Pero sa ating panahon, mga mga kaibigan, mga guys, aminin po natin sa ating mga sarili na ang mga babae ngayon sa ating panahon masyadong mga naging practical. Mga practical na po ang mga babae ngayon. Gayon din ang lalaki, maliban lang. Sabi nga nila, maliban lang kung talagang sila'y nagkakaroon ng bukod sa pag-iibigan. Hindi naman pag-iibigan ang tawag doon supposed to be dahil sa material. Dahil sa material na bagay. Dahil sa pagkakakitaan, pagkakapirahan, ganun hindi ako naniniwala. Aminin natin sa ating sarili na hindi totoo yung tawag dito, age, ano tawag yan? Yun daw matanda. Tagalogin ko na mga guys kasi nahihirapan na rin ako galing ako sa puwet. Wala raw matanda sa pag-ibig o wala rin daw bata sa pagmamahal. Alam ba ninyo ang ibig sabihin yan? Yan ay isang kalokohan yan. Hindi totoo yan. Hindi po totoo yan na ganyan ang sistema. Kaya sila nag-asawan. Hindi po ganun. Alam mo, dumadating sa punto yan kaya sinasabi yun dahil sa pera, dahil sa inaasahan ng babae o maging lalaki mo na, hindi lang sa babae kundi maging sa lalaki. Meron nga dyan, unano Kung mo alam na mayaman yung unano, pinakisamahan ng maganda lalaki, di ba? Ganon din naman ang mga babae. Meron yung tigas na pangit at mukhang negro at matandang negro na Kung mo alam na may pera siyang, kaya siyang buhayin, papatulan ng isang babae, di ba? Di po ba? Aminin natin sa ating sarili. Huwag tayong padaya. Para lang may ma-display sila, siyempre gusto naman ng may kakayahan kasi para may ma-display siya. Ganun lang naman po ano yun ka totoo yung sistema ng kanyang pagsasama. Pero aminin po natin sa ating sarili, hindi naman mga totoo mga plastic na tao yan. Kaya lang yan ay nagkakagusto sa kanila dahil sa sariling interes. Di po ba? Ganun po yan. Kasi bakit ko sinasabi? Sa edad po natin na to, naranasan po natin lahat yan. Hindi po pwedeng hindi natin naranasan lahat yung mga ganyang sistema ng pamumuhay sa pag-ibig ayon sa kanila. Ako hindi ako naniniwala sa pag-ibig. Yan ay isang kalokohan yan. Ang pagmamahal, nandun pa kasi ang pag-ibig kasi, mahirap mong sabihin umiibig ka. Ang pag-ibig kasi hindi ka magkakamali. Hindi ka magkakasala. So, yung pagmamahal pwede. Iba kasi yung pag-ibig sa pagmamahal Bakit ba magkaiba ang pagmamahal sa pag-ibig? Ang salitang pagmamahal kasi mga idol, mga guys, ang salitang pagmamahal kasi yung carrying, no? Yung carrying kasi may kasamang loving.
So, yun. Yan ang sinasabing pagmamahal. Yung pag-ibig kasi, kabutihan yun. Pagka kasi ikaw umiibig, kailangan mabuti ka. Wala kang ginagawang masama, hindi ka nakakatapak ng kapwa. Hindi lang ginagamit sa kung sinong tao lang yung salitang pag-ibig, kundi lahat ng tao. Kung ikaw may pag-ibig sa puso at sa buhay mo, hindi ka magkakamali o magkakasala because yung affection sa English, yung pag-ibig, di po ba? Ganun yun. Kung sasabihin mong iniibig mo si Petra, hindi. Yun ay isang salita lang. Ano po? Salita lang yung pag-ibig na ayon sa kanila nagmamahal sila. Iba yung pagmamahal sa pag-ibig. Pagka kasi pag-ibig, hindi ka magkakamali, hindi ka magkakasala. Now, paano mong sasabihin na ikaw ay umiibig sa kapwa mo? Yung salitang pagmamahal, guys, hindi rin totoo yan. Sa boses lang yan o sa salita lang yan. Ginagamit kasi ang salitang pagmamahal, doon angkop doon sa ating mga pamilya, anak mo, doon na nga babalik na yung salitang pag-ibig. Anak mo, magulang mo, kapatid mo. Yan po ang kinahihinatnan ng salitang pagmamahal o pag-ibig. Magkaiba po talaga. Pagka kasi pag-ibig, hindi ka magkakamali. Ginagamit ang pag-ibig kasi sa lahat dapat. Sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa ng katulad ng iyong sarili. So, yun yung salitang pag-ibig. Pag-ibig kasi, nung ayaw mo siyang maging masama, tinuturo mo siya sa mabuti. Dahil gusto mo siya hindi maging masama. Actually, ganon. Yun yung salitang pag-ibig. Yung pagmamahal, pakita kasi yun. Pakita yung pagmamahal. Halimbawa, ito, matatanda na tayo, marami na tayo naging karanasan sa buhay. Yung salitang pagmamahal kasi, halimbawa, nagkaroon ako ng girlfriend. Sample lang, Siyempre, di ba, dadanasan ninyong lahat siguro, nandiyan pa yung mahalin ka lang, nung sinasabi kong, mahalin ka lang na sinasabi kong babae. Nandiyan susubuan ka pa, nandiyan inaalagaan ka, nandiyan pinupunasan ka ng pawis, nandiyan pinaghahain ka, kinikis ka pa, gano'n. Yan yung pagmamahal. Mararamdaman ng babae yun kahit na plastic o fake na sinasabi. Fake po yun hindi naman po totoo yun. Doon sa relasyon na ng mag-asawa o magsyota, nangyayari po yun. Pero hindi po totoo yun. That is only showing to person. Ganon po ang sistema nun. Hindi po totoo yun. Yun dinaraya niya ang kanyang sarili. Bakit nga ba? Dahil angkop doon, may kagustuhan siya sa isang tao. Meron siyang pinapangarap. Unang-una, ayaw siyang hiwalayan. Unang-una, pangalawa, meron siyang gustong detektuhin na maaaring panlalapi o mga mana o ari-arian. Ayan, ganyan. Kaya nabubuo yung pagmamahal niya. Pinapakita niya, ipinaparamdam niya. Maging babae man o lalaki, ganun din po mga guys. Kaya napakahirap isulit sa buhay ng isang tao dito sa ating panahon. Noong araw, naniniwala ako. Kasi marami pang taong mga hindi nakapag-aral. Tama yung sabi ng Biblia. Yung mga matatalino gagawing mangmang at nangyayari po yan sa ating panahon ngayon. At yun namang mga mangmang nung araw, nagkakaroon ng katalinuhan. Alin ba yung katalinuhang binabanggit natin mga guys? Yun nga po, kinukwento ko kanina, yung mga matatanda na ngayon, nagsasama pa rin, nag-aalalahanin pa rin, di po ba? Yun ganun Doon nga yung sinasabi nga nung kaibigan ko kanina natawa tuloy ako. Ano ba kang klaseng buhay to? Hindi ko naman kaano-ano, yung pag-aasawa daw. Hindi ko naman kaano-ano itong asawa ko, binubuhay ko, pinapakain ko habang panahon. Ganun po siyempre yun nga yung pagmamahal. Siyempre, kailangan yun Kasi tayo nabubuhay dahil sa ating kailangan sa pamumuhay yung material unang-una. Yung material, nandun na po kasi lahat yun. Pag sinabing material, unang-una, nandun na po yun. Siyempre,
Unahin natin sa pagkain. Siyempre kailangan kumpleto. Nagmamahal ka, pinapakita mo mahal yung isang tao. Hindi diyang ipang-grocery mo, di ba? Hindi diyang pakakainin mo ng asa oras, ipaghahain mo. Para maramdaman niya na kunwari minamahal mo siya. Pero ang kahilingan nun, ang katotohanan nun sa ating mga puso, hindi po totoo yun. Sa aminin natin at siya hindi. Pakitang tao lang yun. Yan ang sinasabing pakitang tao. Hindi po totoo yung salitang ginagawa nilang pagmamahal. Hindi po ganun. Sapagkat ang tunay na pagmamahal po nasa puso at isipan. Wala po sa gawa. Kasi pag sinabi mong gawa, pakitang tao lang yun. Tandaan nyo yan mga guys. Tayo matatanda na tayo sa sanglibutan. Kaya nga, ayaw kong itolerate para sa akin. Kaya nangingiti na lang ako. Marami akong nakikita nagsasamang ganyan eh. Kaya kung minsan nangingiti na lang ako, nandiyan naawa ako dun sa babae kasi unfair na unfair eh. Imagine, yung kinakasama niya is halos lolo na niya. Ikaw mo na ibibigay nung lolo niya yung pangailangan ng bata. Siyempre, ginagantihan naman ng pakitang tao ng bata. Di ba? Sa totoo lang, ito, sampulan natin. Kung ba yung bata meron kasing edad at na ibibigay din ng kanyang pangailangan, papatulan ba niya yung lolo niya? Di po ba? Hindi ba patulan niya? Maniwala ka sa akin. Kasi sasabihin pa sa'yo ng bata, ano yung puta ng yan lolo na yung matanda ang hukluban na yan. Di ba ganon? Totoo yan, aminin po natin sa ating mga sarili. Huwag tayong magkunwari. Kasi ang lahat ng mga tao ngayon, almost sa 80% or 85% mga manluloko. Maging babae man o maging lalaki man. Wala po sa atin ang katotohanan. Yan po ang totoo. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus ang sino mang nagsasabi na siya'y walang kasalanan, siya'y hindi ko nakikilala at malayo sa akin. Pero maraming tumatanggap po na hindi sila nagkakamali at nagkakasala. Naniniwala ba kayo ron? Samantalang ang sabi ng Diyos sila ang lahat ng tao nagkakamali at nagkakasala. Di po ba? Kasi peke nga ang tao, peke. Kaya naalala ko tuloy, nakikita ko. Marami po dito sa ating panahon. Meron nga dyan mag-asawa, yung lalaki 70 years old na. Yung babae 45 years old na o 50 years old na. Ikaw ba maniniwala ka sa buhay mo kung ikaw may matinong pag-iisip Yung katotohanan lang. Papatol ba yung 45 years old, 70 years old, aasawahan niya? Sige nga, ano ang purpose mo? What is your purpose about that? Diba? Sabihin mo nga yung purpose mo kung bakit. Kasi yung matanda, makukulkulan mo ng pera. Mahihingan mo ng pera at kung mamatay yung matanda, may nagpapakasal pa nga kaya sa bagay, maganda nga yung ganun, nakakasalat ng nunay pakinabangan ng babae yung kanyang asawa. Kasi sinulit naman siya, siguro kahit papano, yun na lang ang pinambawi ng matanda. Di-display niya. Pero kung ako matanda, alam nyo, no, I can't accept that. Hindi ko tatanggapin sa sarili ko yung mag-asawa ako ng bata, lalo na itong edad ko na to, halimbawa, for example. Actually, marami nagkakagusto sa akin sa totoong buhay, kahit po 19 anyos maraming kumakarengkeng sa akin sa panahon na to. Lalo na't nakikita nilang may hawak akong pera, marami akong pera, may asset ako, etc. etc. Marami pong pumapatol. Pero hindi ko nilalabanan. Kasi bakit? Para pag kayo na nilabanan o tinanggap ko o sumama ako sa kanya o kinuha ko siya, ang tingin ko sa akin mukhang tanga mukhang tanga ang aking magiging sitwasyon sa kanya kung tolerating ko yung gusto niyang mangyari sa akin. Kasi maraming babae na nasanay na po mga bata pa. May mga babae pong nasanay na. Inakilala nga ako, 18 anyos nga lang. Pero sanay sa lalaki. Marunong gumawa ng pera. Marunong gumawa ng pera. 18 years old lang po yan. Ano po? Hindi ko
mahirap pong pangalanan pero katotohanan po yan. Yan ay isang salitang ika nga kasinungalingan pero katotohanan. Ano po? Ganyan po ang buhay ng tao. Maging lalaki man. Kasi ang pinag-uusapan ngayon yung pamumuhay yung pamumuhay ng isang babae o isang lalaki. May nakita nga ako bulag ang bulag. Pero mo patulan mo yung bulag. Oh. Bakit niya pinatulan yung bulag? Kasi yung bulag may ari-arian, may pera, merong po pwedeng matanggap yung babae pagdating ng oras na mawala yung bulag, etc. Maliban lang kung maunahan siya, no? Pero ganun po, ganun ang sistema. Huwag po tayong maniwala ron. At saka, unang-una sa lahat, sa mga kababaihan nga, yung kulang sa swerte, sabihin natin kulang ng kapalaran sa buhay, ano? Ang mga babae po, lumalaban po yan, lalo't nagigipit na. Talagang yan po ay lumalaban. Ang ibig ko sabihin, kahit na hindi nila katanggap-tanggap sa puso at damdamin nila ang isang lalaki, papatol po yan, mga guys. Aminin po natin, yan po ang totoo. Hindi ako naniniwala kung sino magdi-deny niyan. Yung pong babaeng sinasabi ko, yung kinakapos ng kapalaran, na hindi ko po nilalahat actually kasi yung mga tao o yung mga babaeng marunong sa buhay naman at especially yung mga professional hindi mo noon magaganyan yan. Baka batukan ka pa o pagtawanan ka lang o kaya hindi ka naiintindihan. Kasi ganyan ang klase ng buhay ng tao, mga guys. Napakalungkot. Pero may kasayahan din. Ano ba yung kasayahan? Yun nga, yung sabi ko nga, yung pabor dun sa matanda na pinangasawa yung bata. Ganun lang. Ngayon, maraming pumupusta po na ganyan ang sitwasyon sa buhay ng mga babae, kababaihan, na handang isakripisyo yung kanyang pagkatao dahil naranasan niya siguro, aminin natin, yung mga nagugutom na babae, yung mga sabon man hindi makabili, toothpaste man kagaya ko, kung minsan madalang ako mag-toothbrush ganun, alang maibili, pamimili ng mga damit, o panty man walang maibili. So ano gagawin ng bata? Siyempre, papatog yan para lang makabili siya ng kanyang pangangailangan. Kasi pero ang tawag nila dyan kasi dito sa Quezon Ab, yung mga pokpok o yung mga pick-up girls, ang tawag dyan. Hindi po mabubuhay yan ng walang kabit. Hindi po mabubuhay yan ng walang pera yung kanyang papakisamahan dito sa parting Quezon City, sa Quezon Ab. Nakikita ko po yan. Nakakwentuhan pa nga ako meron nga sumasama pa sa akin sabi niya, kumita ka na ba? Sama na. Natatawa ako, mga guys, kasi nakita ko yung kakulangan. Ala pa ako nagiging customer Ala pa ako nagiging guest. Sabi niya. Alaman na akong pambili ng aking skinol. Alaman na akong pambili ng pang makeup ko. Ganun. Nagpaparamdam sa yan para mainganyo ka. Iinganyohin ka. Para lang magkapera sila. Ganon. Pinupusta nila lahat ang talagang buo nilang karangalan sa buhay. Ganon. Yan po ang katotohanan. Pangalawa, ang buhay po kasi ng mag-asawa o ng isang babae sa isang lalaki, hindi lang po yan sa pagkakataon na ganon, kundi maging, kasi meron ding mga babae na may mga pamilya na, mga hiwalay sa asawa, mga namatayan ng asawa, dahil hindi nila kayang lumaban ng parehas na kanilang buhay yung kanilang mga anak, pinapasok po yung mga ganyang klase ng sitwasyon ng pamumuhay. Yung papatol talaga sa mga alanganin siyempre meron namang mga taong lalaki na mga unisyente, mga sabik sa laman, kaya nga nila sabi nga nung kaibigan ko meron daw biyudo na ibinansag niya. Ayan kasi manyak biyudo. Aba, ang dami na palang kinakasama. Kabisado niya yung buhay actually. Kinukwento lang niya.
Eh, sabi ko gano'n talaga kasi ang buhay ng tao nabubuhay sa kasalanan, nabubuhay ka ako sa kamalian ng tao, gano'n. Pero yung taong malawak ang pangunawa o pag-iisip, eh, kaya pong iwasan yun kung malawak ang pag-iisip mo. Kasi hindi po totoong mamahalin ka ng isang babae ng walang punto o walang kapakinabangan para sa isang lalaki. Tandaan po natin lahat yan. Yan po ang katotohanan. Hindi po pwedeng i-deny yan sapagkat yan, mapapatunayan mo yan sa iyong sarili. Panay pakikitang pagmamahal ang ibibigay sa inyo. Hindi ka pa dapat magkape pag titimpla ka na ng kape. Hindi ka pa dapat kumain ng tanghalian, nakahanda na pagkain yan. Ha? Hindi ka pa dapat maligo, i-prepare na yung paliligo mo para bumango-bango ka kasi amoy lupa ka ng matanda ka. Siyempre, kailangan mo ng pabanguhan para naman, kasi yung babae mapagtiis yan eh, bilib ako rin. Walang pinipili talaga ang babae, magkapera lang. Hindi ko po nilalatak din yung mga guys yung totoo lang, yung mga hostess o yung mga pokpok ang pinagsasabihan ko Kasi ako naman nalulungkot din dahil malungkot yung kanilang naging kapalaran. Pero alam niyo mga kapatid, hindi naman dapat yung ganun eh. Kasi tayong lahat binigyan ng Panginoon ng kumpletong sangkap sa ating katawan upang gamitin naman natin ito. Yun ang ibig kong sabihin. Tsaka po, mas maigi na yung magtrabaho ka ng parehas kaysa ikaw gumawa ng hindi maganda. Sapagkat ang paggawa ng maganda, ang hindi paggawa ng tama, kailanman hindi tatanggapin ng Panginoon. Lahat po kasi ng tao nagkakamali. Isa na po ako ron, hindi po ako nagdi-deny. Subalit ang importante po sana sa ating kaalaman na dapat kong sabihin, malaman natin lahat. Masarap pong mabuhay mga kapatid ng may takot ka sa Diyos. Tandaan po natin. Ako po hindi isang pastor, pero binuklat ko po ang buong Biblia mga kapatid. Marami po akong napatunayan. Marami akong nakitang katotohanan na ganun pala ang buhay ng mga tao. Nasuri ko po mga kapatid. Kaya ako nakapagsasalita ng ganito. Naiiyak na nga lang ako pag minsan pag naalala ko. Kasi kung may makasalanan tao po, isa po ako doon. Totoo yun mga guys, hindi ako nagdi-deny. Makasalanan din po ako. Kaya ako sinasabi itong mga bagay na ito para ma-share ko yung totoo. Yung po ang katotohanan Hindi natin pwedeng dayain. Sabi nga ng Biblia, ang mga tao pwedeng mong dayain. Pero ang Diyos, hindi mo kayang dayain yan. Mga kapatid, tandaan natin yan. Ang Panginoon, hindi mo kayang dayain. Sapagkat siya ang may lalang ng lahat. Iniisip pa nga lang natin, alam na niya Ganun po kahiwaga ang buhay ng Diyos. Ang Panginoon ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Wala po tayong maitatago sa Kanya. Kaya nga, ang sabi ko, babalik ko yung sinabi ko kanina, kahit na lang wika nga, naghihirap tayo. Napakasarap pong mabuhay nang may takot ka sa Diyos. Alam po ba natin ang ibig sabihin ng takot sa Diyos? Pagka kasi may takot ka sa Diyos, may iwasan mo yung mga mali. Maiisip mo yung hindi tamang ginagawa mo. Makikita mo yun. Pero kung sabihin mo na ikaw may takot sa Diyos at nagsisimba, marami po, kukwento ko lang. Marami po dyan nagpupunta ng simbahan halos linggo-linggo, every other day, nandiyan kunwari pupunta ng templo. Sasamba po yan, nakasuot ng magaganda yan, na magagarapan damit ang suot niya Yun pala makikipag-date lang dun sa kanyang gustong utuin na lalaki yun pala makikipaglokohan lang. Minsan naman pagkagaling doon sa simbahan, diretso sa inuman, magkakainan, mag-videokehan, magkakantahan. Ganun po ang kasama ang mga tao, mga guys. Kaya napakahirap kong isipin kung minsan, sabi ko nga,
talagang si Satan always nandiyan sa tabi ng mga tao. Lagi siyang nanunukso. Nag-aanyo pong mabuti itong si Satan eh. Kaya pag narinig mo yung kwentuhan, di ba, ang gaganda ng kwentuhan, ang gaganda ng usapan kunwari. Pero lingid sa kanilang kaalaman, si Satan nasa tabi nila. Andun po si Satan kasi uudyukan ka na magkasala at magkamali. Ganun po yun mga kapatid. Kaya madalang po sa ating panahon ang nakakaunawa. Kaya nga sabi ng mga relihiyon, magagaling naman pong mangaral yung mga yan eh. Ako man ay bilib din ako mangaral dyan eh. Kasi pag tinunghayan mo yung kanilang pangaral mapapaniwala ka nalulungkot din ako kuminsan sapagkat maraming mga relihiyosong tao, mga pastor, mga mangaral, kunwari nagdodoktrina nung naayon sa kanilang natutuhan at idinoktrina sa kanila ng mga tao o ng kanilang mga pinuno. Angkop doon sa kanilang relihiyong itinayo. Marami po, mapakarami pong lumitaw ng mga bulaang propeta sa ating panahon. Sabi nga yung mga false prophet, mapakarami po niyan. Ginawa po nilang negosyo ang mabuting salita ng Diyos, mga kapatid. Ginawa nilang hanap buhay. Sabi nga ng Biblia, mga pastor na mga walang kabusugan. Alam ba ninyo kung bakit sinabi ng Diyos yung pastor na mga walang kabusugan? Pansinin mo, may mga reliyong napakayayaman eh. Hanggang ngayon patuloy pa rin sa pangingilak ng pera doon sa mga pulubi. Di po ba? Pansinin nyo, may mga relihiyon na patuloy ang pangingilak nila sa gayong napakayayaman na ng mga yan. Ang tanong, sa Diyos ba yan? Kasi ang pag-ibig sa kapwa kasi hindi nakikita sa pamamagitan ng pagsamba, pagsuot ng maayos na damit, at makikorporasyon ka o makisama ka sa mga taong nagsasabi ng ganyan, na sila'y mabuti, na sila'y may pananampalataya. Nag-aangkop na nga sila ng mga kaligtasan eh. Marami nga sa kanila, inaangkin nila yung kaligtasan ng buhay ng kaluluwa ng tao. Hindi po totoo yun. Yan po yung mga bulaang propeta ang sabi ng Biblia. Nabasa po natin yan. Marami pong mga nagsipagpanggap. Maraming mga gumagawa na pastor ng mga yan ayon sa itinuro ng kanilang mga mamamahayag. Naku mga kapatid, bakit ko alam yan? Kasi hindi ko na itatago. Meron po akong naging asawa may kapatid pastor pa. Although binubuhay ko naman sila at ako naman ay may pera in the past, hindi ko naman sila pinapabayaan. Dumating yung time na sabi sa akin nung aking naging bayo nung araw sandali lang at gagawa ako ng pera. Lalabas lang yun. Kunwari mga aral, magbabahay-bahay lang yun. Maya-maya may pera na yun. Babalik yung panay-barya nga lang karamihan. So yun po, ginagamit nila yung salita ng Diyos para lang makapangilak ng halaga. Yan po, mapakarami pong pastor na gumagawa niyan. Hindi lang pastor, kundi maging simbahan o iba't ibang klase o nagtatag ng relihiyon. Napakarami mga kapatid. Napakarami po. Ginawa nilang negosyo ang mabuting salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Panginoon magsipag-ingat kayo sa mga taong lalapit sa inyo sapagkat daladala nila ang aking balita at gagamitin ang aking pangalan. Alam mo sabi ng Panginoon, huwag na huwag kayong maniniwala sa kanila sapagkat sila'y mga bulaan. Bulaan daw sila mga kapatid. Imagine, bakit isinulat? Nangyayari ba? Nagaganap ba? Opo, nangyayari po yan sa ating panahon. Nagaganap po yan ngayon. Di po ba? Napansin niyo, ang dami niyan, may daladalang mga Biblia. Ayon po sa John 3:16, ganito. Gaya na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan. Kung kaya ibinigay niya ang kanyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po isa yung John 3:16, ginagamit po yan. Napakarami pong pastor na gumagamit po niyan para lang malinlang ang mga tao.
Mga kapatid, hindi ko po minamasama na marinig ninyo sapagkat totoo namang nakasulat. Ano po? Ang ibig ko lang sabihin, yung gawa. Yung gawa po. Yung totoo, ang ibig ko sabihin, yung totoo sa puso mo. Kasi kung pilit mo lang nasasabihin yan sa tao na dahil nga lang sa pangingilak ng halaga para lang ikaw ay kumita o makaumit ka dun sa relihiyon ninyo, tandaan mo kapatid, hindi ka mapapatawad ng Panginoon. Sapagkat hindi natin kayang dayain ang Diyos. Tandaan natin, hindi natin kayang dayain ang Panginoon. Oo, ang tao madadaya natin. Pero ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay, hindi natin kayang dayain. Tandaan natin yan. Kaya sa totoo lang, kayong mga pastor na nakikita ko sa sanlibutan, naaawa ako sa inyo. Naaawa ako sa inyo. Sapagkat isa kayo sa mga sinasabi ng Panginoon. Naaawa ako sa inyo. Akala ba ninyo, yung iba nga umi-English pa during the time na nangangaral. Sino niluluko mo? Sarili mo niluluko mo. Kasi kung ikaw ay totoong maka-Diyos, kung ikaw ay totoong gustong makatulong sa pananampalataya, sa ating mga kababayan, especially o sa kahit sino ba, sa buong mundo, kung totoo kang reliyon, kung totoo kang mangangaral, bakit ayaw mo sabihin yung kaligtasan kung paano maliligtas ang tao at kung paano ang dapat gawin ng tao? Simple lang naman eh. Yun lang ang kaligtasan ng tao. Ibigin mo ang iyong kapwa. Magpabautismo ka sa tubig sa pamamagitan ng Espiritu. Diba? Magpabautismo ka. Linisin mo ang kasalanan mo. Ihingi mo ng tawad ang mga ginagawa mo. Pero napakabigat noon mga kapatid. Ala pa akong nakitang ganun sa ating panahon ngayon na nagbalik loob sa Diyos na hindi na gumawa ng kamalian o kabuktutan pa. Pinuhunan pa nga nung iba eh. Pinuhunan pa nga yung kanilang nalalaman eh para lang sabihin na sila isang mabuting nilalang na nagbago na, sila nagbalik loob na sa Diyos. Mayroon pa, ano yun, yung tinatawag nilang born again. Totoo naman po yun mga guys. Yung born again kayang isilang na maguli. Napakabigat pong sundin yan mga kapatid. Alam mo, sa totoo lang dito sa ating panahon, yung mga kapatid natin na tinatawag nilang born again. Wala naman po sa Biblia yung ganun na salita. Ang ibig kong sabihin, pag sinabi kasing born again, yung mga gawa mo nung nakaraan, yung mga nakalipas, babaliwalain na yun. Isisilang kang maguli upang ikaw ay humarap na sa katotohanan. Matakot ka na sa masama. Angkinin mo na ang mabuti, layuan mo ang masama. Para mapatunayan mong ikaw ay isinilang o isisilang na maguli. Yan po ang binabanggit sa Biblia mga kapatid. Huwag nating dayain ang ating sarili na kung nagpabautismo ka sa born again, ikaw ay ligtas ka na. Born again na ako. Natatawa na lang ako sa inyo. Mga ulupong kayo, mga lahi kayo ng mga ulupong. Bakit? Kung sinabi, aminin nyo sa sarili ninyo. Kung kayo nga ay born again. O kung kayo nga ay isinilang na maguli. Aminin nyo mga kapatid. Okay, magagalit sa akin mga kapatid. Kasi ako, I'm not an innocence to the Bible. I read the Bible, Old Testament and New Testament. I was read that. Okay? Binasa ko po lahat yan. Pero hindi po ako pastor. Binigyan lang ako ng Panginoon ng pangunawa kung paano ko iintindihin ang kanyang mabuting salita. Ang kanyang mabuting balita. Binigyan lang niya ako ng konting pangunawa. I'm not sure kung full. No? Pero ang Diyos ang nakakaalam mga kapatid. Sinasabi ko lang yung katotohanan sapagkat pasama na ng pasama ang ating sanglibutan. Malapit na pong magwakas. Nakita natin na paiba't ibang kailan lang may lindol na naman ang naganap. Pansinin niyo mga kapatid ito isang advice ko lang. Masyadong bumibilis ang ating panahon. Hindi ka unlike yung kagaya ng dati, di ba? Yung maghapon may inip ka eh. Ngayon,
parang may ginagawa ka lang, maya-maya hapon na. Sa gabi, makikipagkwentuhan ka, gumagawa ka ng isang bagay na hindi mo mararamdaman, umaga na, pumuputok na araw. Ganyan po. Hindi po natin mararamdaman po natin yan sa ngayon na mararamdaman natin. Yan po yung mga tanda na malapit ng magkaroon ng paglilitis. Malapit na pong makukuha, mga kapatid. Darating po ang Panginoon dito sa lupa upang husgahan ang tao. Ang sabi ng Panginoon, kayo ay parurusahan ko ng naayon sa kasalanan inyong nagawa. Yan ang totoo, mga kapatid. Wala pong makakaligtas dyan. Especially mga mayayaman. Wala kayong kaligtasan. Wala nga kayong ang sabi ng Biblia, wala nga raw kayong karapatan sa langit. Sapagkat tinanggap na ninyo ang sa inyo, sabi nga ng Diyos. Hindi ko po nilalata, humingi ako na apologize, baka mamaya magkaroon kayo ng sama ng loob sa akin. Sinasabi ko lang yung totoo na nabasa ko sa Biblia. Kaya nalulungkot niya ako kasi ganoon talaga meron kanya-kanya tayong angkop ng pamumuhay dito sa ating mundo. Pero sabi nga ng Panginoon, mapapalad yung mga taong nagtitiis. Mapapalad yung mga taong sumusunod sa salita ng Panginoon. Mapapalad yung mga hindi gumagawa ng masama, sapagkat sila ang kaharian o tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Napapabilang po sila doon, mga kapatid. Ang sino mga sumunod sa kautusan ng Panginoong Hesus, nandoon po ang kaligtasan ng tao. Nakasulat po yan sa Biblia, sa New Testament. Kapag sinunod po natin yung mabuting balita ng Panginoon sa Bagong Testamento, yun po ang kaligtasan, mga kapatid. Hindi po tayo kayang iligtas ng mga relihiyon. Hindi po tayo kayang iligtas ng kahit na sinong Ponce Pilato. Hindi po. Ang magliligtas po sa atin ay yung ating mabuting gawa sa ating mga puso. Ang magliligtas po sa atin yung ating pananampalataya, pagpapasalamat sa Diyos at takot sa Diyos. Kailangan po, mga guys, paglingkuran natin ang Panginoon. Magdasal po tayo, humingi tayo ng tawad. Yan po. Ang sabi ng Panginoon, kung ang sino mang tao na makakapagsalita o makapagsasabi ng mga bagay na aking iniutos sa inyo, bibigyan ko ng bagong bayan sa langit at buhay na walang hanggan. Yan po ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Napakarami po kasing bersikulo, hindi ko na masyadong matandaan, pero patutunayan ko sa inyo lahat ng aking mga sinabi o binabanggit. Nakasulat po yan, mga kapatid. Kayo mga pastor, alam din ninyo yan. Alam ninyo yan. Pero alam niyo, mga kapatid na pastor, ako'y natutuwa sapagkat kayo nag-aral ng salita ng Panginoon. Ang nais ko lang ipabatid sa inyo, ituro natin yung dapat natin ituro kung paano maliligtas ang tao. Bigyan natin sila ng pagkakataon alinsunod sa utos ng Panginoong Hesus. Sapagkat huwag tayong gagawa ng ibang batas o ibang salita o ibang pananalita para lang malin lang natin yung mga tao. Huwag po, magkakasala po tayo sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesus, ibinigay ko sa inyo ang aking mabuting balita na kumpleto na. Ipaalam ninyo sa iba't ibang panig ng mga bansa o sa mundo yung katotohanan. Nung bago siya maluklok sa kanan luklukan ng kanyang ama, ibinigay po niya yung kanyang batas na iniiwan sa atin, na dapat na ipangaral, na siyang ipangaral at sabihin sa sanglibutan ang lahat na dapat gawin o gampanan o paglilingkod. Kaya nga po pinagkanulo ang Diyos ang Panginoong Hesus para sa ganun
yung ating mga kasalanan dito sa lupa ay mabayaran. Yun po ang katotohanan. Bakit po ba kailangan pumunta si Jesus dito? Ah, Pansinin po ninyo, ang Diyos talaga nabasa ko ang Panginoon Diyos talaga ay napakabuti. Bakit ka mo ito? Balik natin sa marami kasing panahon ni Abraham, panahon ni David, etc. Panahon ni Moises, o panahon ni Noe. Ano po? Ang Diyos kasi nagsalita kung bakit ang mga tao ay ginunaw ang mundo ng mga tao ng panahon na yun, di ba? Sa panahon ni Noe, naggawa ng arko o barko. At alinsunod doon sa ipinagutos ng Panginoon na ipagsama niya, ginawa po ni Noah. Lumipas ang ika-4 na pong araw nang makita ng Diyos na ang lahat ng mga tao liban sa pamilyang Noe naligtas. Alam niyo nangyari? Nagkamatay na nga lahat ng tao. Ang Diyos ay nalungkot, mga kapatid. Ano ang sabi ng Diyos sa Genesis? Hindi ko na uulitin ang aking ginawa. Ano po? Yan po. Yung mga pastor alam yan. Hindi na raw niya uulitin yung kanyang ginawa. Bakit niya sinabi yun? Kasi nalungkot nga sa lahat ng tao, mga nalipol Ngayon, dumaan ang panahon ni Moses, dumaan ang panahon ni ito na sa sobrang kasamaan na ng tao, panahon ni Moses yung last naging masama na naman ang tao. Pero pinatunayan ng Diyos na hindi na niya uulitin yung kanyang ginawa. Alam ba niyo kung bakit hindi na niya ginawa? Nauulitin. Doon na po, di ba? Ipinadala ang kanyang anak na si Jesus. Ipinadala po ang Panginoong Jesus para tubusin tayo sa kasalanan, sa mga ninuno natin, etc. Sapagkat katulad ng sinabi ng Diyos, ayaw na niyang gunawin Kaya ipinadala niya ang kanyang buktong na anak upang tubusin ang sanglibutan ng kasalanan ng tao. Tama po ba? Tama po yan, mga kapatid. Ngayon, dumating na si Jesus. Okay? Hanggang sa ipinako sa ko. Sinushortcut ko lang, mga kapatid. Binibigyan ko lang kayo ng idea na katotohanan ng sinasabi ng mabuting balita. Sinushortcut ko lang po Kasi baka may mga pilosi po dyan, ganito, versiko, etc. Ganun po, Sinushortcut ko lang, mga kapatid. Yan po totoo po yan, sinasabi ko. Ngayon, namatay na si Jesus. Pinako sa krus Binitay siya, di po ba? Doon na nga nabuo yung sinasabi ko kanina na bago siya lumuklok sa kanang luklukan ng kanyang ama. Sinabi niya sa Bagong Testamento ang dapat ugaliin ng mga tao. Kaya dapat ang mga tao, wag na natin sundan yung mga luma. Dito na tayo sa panahon ni Kristo, mga kapatid. Iyan ang pinagtago-bilin ng Panginoong Hesus bago siya lumuklok sa kanang luklukan ng kanyang ama. Yan ang dapat ugaliin ng tao, hindi yung kung ano-ano pang babasa ka pa ng kung ano-ano sa mga lumang testamento na nakalipas na. O sabagay, okay naman basahin mo, pero yung gawin mo pa, wala na sa Biblia yon. Sa bagong panahon ni Kristo, wala kang mababasa nun, yung mga pastor, mga kulokoy na relihiyon. Aminin nyo yung totoo. Kung kayo ay naniniwala kay Jesus, kung kayo ay mga Kristiyano, dapat ninyong ang dapat ninyong ipangaral yung panahon ni Kristo, hindi yung panahon pa ni Zacarias, etc. etc. Lumipas na tayo dun. Kaya nga ibinili ni Jesus bago siya lumuklok sa kanang luklukan ng kanyang ama, mga kapatid. Ipinagtago-bilin niya sa kanyang 12 apostol ang dapat na ugaliin at gawin ng tao upang masama siya sa kanyang masama sila o tayong lahat sa ipinangako ng Panginoong Hesus na bagong kaharian o bagong bayan sa langit. Alam niyo, mga kapatid, pagka tayo ay napasama ron, napakasarap ng buhay kasi kasama natin mabubuhay ang Panginoong Hesus doon na bilang isang panganay nating kapatid. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, mabubuhay tayo ng kaakibat natin ng Panginoong Hesus bilang isang panganay nating kapatid.
magsasama-sama doon. Tayo ako na naging advance ako, baka nga hindi ako makapasok doon. Kinukwento ko lang po. Yun po yung nakasulat kasi. Kaya sa ating panahon, sino ba naman ang hindi magkakagusto sa ganun na pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa mga tao, di po ba? Kaya yun nga po, napakasarap pong mabuhay na may takot at pag-ibig sa Diyos. Napasarap tuloy ako ng kwento mga kapatid. Na-share ko, pasensya na po kayo, pero kung kayo po maniniwala sapagkat yun naman pong kinukwento ko sa palagay ko hindi naman kayo magagalit. Sa Biblia naman po talaga yun. Kasi yun po ang dapat nating sundin yung mabuting salita ng Diyos. Yun po ang dapat nating pag-ukulan ng ating puso at damdamin, mga kapatid. Pasensya na po kayo doon sa aking mga nabanggit kanina ng una. Yan po yung katotohanan. Kaya ang sasabi ko, kung nais po nating magbalik loob sa Diyos, kung nais po nating mamuhay ng may pag-ibig sa kapwa, gawin po natin mga kapatid. Gawin po natin. Kasi lahat tayo mga mamatay. Ang sabi nga ng Panginoon, sa alabok ko kayo kinuha, sa alabok din kayo uuwi. Subalit ang inyong mga kaluluwa'y mananatiling buhay hanggang sa ako'y pumarihan. Yun po palang kaluluwa natin, hindi po palang mamatay. According to the Bible, according to our God, hindi po palang mamatay. Bakit hindi? Kasi magkakaroon nga ng paglilitis. Magkakaroon po ng paghuhukom. Kaya ang sabi doon, kayo ay parurusahan ko ng naayon sa kasalanang inyong nagawa. Kung ikaw ay magiging exempted, kung ikaw ay magiging kaaya-aya at nalagpasan mo yung alinsunod sa ipinag-uutos ng Panginoon, ang sabi niya, kasama mo siyang mamumuhay sa bagong bayan sa langit at buhay na walang hanggan. Yun po ang sabi ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Sana mga kapatid, pagpaumanin ninyo, kapag sasalita man ako ng ganito, angkop lang po sa aking nalalaman, natutunan, nabasa sa mabuting balita ng Diyos sa Biblia. Yung po mga pastor dyan, yung mga relihiyon po natin, huwag po kayo magtatampo sa akin mga kapatid. Nasabi ko lang po yung katotohanan at alam ko may mga puso rin po kayo. Ang gusto ko lamang yung maging makatao at maging matuwid ang ating pag-iibig sa Diyos, sapagkat katulad ng kanyang sinabi, ang tao malo kaya nating lukuhin, pero ang Diyos nandiyan siya. Hindi natin siya kayang dayahin, mga kapatid. Nasarap ako mga guys, pasensya na kayo po. At nauwi na rin sa invest na hindi tayo makakarating sa ganun sa live video po na to. Kung mababasa nyo kung sino man ang matyagang tutugay-gay, that is almost 48 minutes already. Medyo mahaba po yung aking kwento mga kapatid. Po. Pasensya na po kayo. Yung pong Brad, yung sinabi mo sa akin, yun kung basa mo, kung narinig mo kanina yung live natin, ganun ang buhay ng tao. Ganun po. Kaya sabi nga, ang kakayahan naman nating lahat, may kakayahan tayong lahat. Sabi nga ng Diyos, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng sangkap ng iyong katawan. Binigyan kita ng mata, ilong, tenga, bibig, paa. Kumbaga, kinumpleto tayo ng Diyos Kung ito po gagawin natin sa ating sarili na ipaparalyze to, aasa ka sa mga bagay na hindi mo naman dapat gawin. Sisiguraduhin ko sa iyo, magkakasala ka sa Panginoon. Sapagkat hindi angkop ayon sa kanyang kautusan yung mga ginagawa mo sa buhay.
Gano'n. Pasensya ka na mga kapatid, ano. Kapatid na pare, pasensya ka na. Alam kong makikita mo 'tong live video ko na 'to. Ayan, sinagot ko na yung mga tanong. Bakit ang tao mga ganito, ganito, ganito. Ayan, nabanggit ko na kanina, no? So, kailangan mangyari kasi pasama ng pasama kasi ang sanglibutan. Pero yun nga, hindi natin alam. Hindi ako mag-judge, no? Yung mga tao na yan, kung meron bang pagkakataon niya na mabuhay na maguli sa Panginoon, sa Diyos, at buhay na walang hanggan. Hindi ako sure. Mahirap pong mag-judgment. Ang Diyos lamang ang pagsasalita ng mga bagay na yan. Pero pinauuna ko lang, alinsunod sa ating nalalaman at natutunan at nakikita, huwag po nating i-deny sa ating sarili. Yan po ang katotohanan niyan. Ang importante po sa atin, lumapit po tayo sa Diyos. Manalangin tayo ng taimtim sa ating mga puso. Dumirekta po tayo, huwag po sa tao. Sapagkat hindi ka kayang iligtas ng kapwa mo. Hindi ka kayang iligtas ng simbahan mo. Manalangin ka ng totoo sa iyong sarili. Ang sabi ng Biblia, irikip mo ang iyong bintana at pintuan. Pumasok sa isang silid. Manalangin ka ng taimtim sa Diyos. Makipag-usap ka sa Kanya. I'm sure maririnig ka niya. Kung totoo sa iyong puso. Baka mamaya sundin mo, gawin mo yung sinasabi ko mga kapatid, ang utak mo naman lumilipad, ang isip mo, ang puso mo naman ala sa loob mo, hindi mo kayang dayain ang Diyos, no? Hindi mo kayang dinlangin ang Panginoon, tandaan mo yan kapatid. Hindi mo yan kayang katulad ng ginagawa mo sa tao na panlilindang. Sa Diyos kapatid, iniisip mo palang alam niya. Ayan, yan po ang totoo. So mga guys, maraming salamat sa aking video na to. Medyo matagal, ano, pero sana kung ako man ay binabanggit na hindi karapat dapat sa inyo, pagpaumanhin ninyo mga kapatid at ipakita ninyo na kayo'y totoo. Tulungan ninyo ang inyong mga sarili, hindi lamang yung mga taong tinuturuan ninyo, kundi maging inyong mga sarili kung paano kayo nandaraya ng ating mga kapwa. Turuan po ninyo mga kapatid, sapagkat ang Diyos hindi natin kayang dayain. Tandaan natin lahat yan. Sayang yung mga pinag-aaralan natin, sayang yung mga idinoktrina sa atin, sayang yung mga natutunan natin para gumawa ng tama at maganda sa ating mga kapwa. Ipagpapalit mo sa wala. Sabi nga ng Panginoong Diyos, ibinigay ko sa inyo ang lahat ng bagay, sabi niya. Iniunat ko ang aking kamay, subalit kayo tumanggi. Yun na po yun, yung nagaganap. Magaganap po yan. Darating araw, sabi ng Panginoong Yesus, hahanapin ninyo akong masikap. Subalit hindi na ninyo ako masusumpungan. Totoo po yun mga kapatid. Ang tao kasi, there are like a sons of people. Dami ng buhangin, ang dami ng tao according to the Bible. Dami ng buhangin, ang dami ng tao. Nalilitisin. Pero isa man doon mga kapatid, walang makaliligtas. Yan po ang katotohanan. Sabi sa Apokalipsis, dami ng buhangin, ang dami ng tao. Pero lahat po yan, dadaan po yan sa paglilitis at parurusahan ng Diyos. Yan ang katotohanan mga kapatid. Alam po natin yan mga kapatid na mga pastor, mga etc. Alam po natin lahat yan, I'm sure. Kaya ituro po natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid, sa buong mundo, yung katotohanan. Hindi po tayo dapat magpasikot-sikot pa na kung ano sasabihin, panlilin lang para lang mapamiyembro mo yung isang tao. Hindi po dapat yun. Turo po natin yung nasa Biblia. Yung totoo po. Yun ang ating ipamulat sa kanila, sa ating lahat. Yung totoong nakasulat na pinamigay at iniwan ng Panginoong Yesus bago siya umalis dito sa lupa patungo sa kanan luklukan ng kanyang Ama sa langit.
Sabihin po natin yan mga kapatid. Yan na po tayo magbase. Hindi na natin dapat basehan yung mga luma pa. Babasahin mo lang yun eh. Hindi mo, sa kapakinabangan, dito sa panahon ni Jesus, wala na yun. Kasi ang ibinigay ng Panginoong Jesus na balita na dapat nagampanan ng tao, nasa Bagong Testamento po. Kaya kapag kayo pinangangaralan ng mga naniniwala pa ng mga nung unang panahon pa yun, ala pa si Kristo, at yun ang itinuturong aral sa inyo, huwag na kayong maniwala dyan. Hindi po totoo yan. Mga doktrina na lang na ipinangangaral nila, tinuturo nila sa mga tao para lang maluko mga tao, especially sa paggawa ng mga ikapo. Sa Panginoon ni Jesus, ala ng ikapo. Magbigay kayo ng naayon sa ipinasya ng inyong puso. Huwag mabigat sa loob, sapagkat mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap, ang sabi ng Panginoong Jesus. Yan po. Yan ang dapat nating tunghayan, sapagkat siya ang katotohanan. Sabi nga ng Panginoong Jesus, walang makararating sa Ama na hindi daraan sa akin. Ang ibig sabihin, dapat siya na lang ang nating sundin, hindi yung kung ano-ano pang nakaraan at nakalipas siya nating pinagpipilitan sa mga tao para lang madoktrinahan at manin lang yung inyong miyembro. Hindi po totoo yan. Alam natin lahat yan. Palawakin natin ang ating isipan sapagkat yan ang katotohanan. Ang Bagong Testamento, hindi ang Lumang Testamento. Mga kapatid, mga guys, pasensya na kayo sa akin at nag-live ako. Sabi makakita ko, makarinig ko, makapanood ng video na to. Totoo po yun. Alam ninyo yan lahat. Huwag tayong mag-deny para naman sa ikabubuti ng ating mga kapwa-tao. Tulungan po natin sila. Malay nila, maswerte sila, mailigtas nila yung kanilang mga sarili. Kaya ako, tanggap ko na eh. Sapagkat ako isang makasalanan. Sapagkat ako'y nagkamali. Tanggap ko ang kaparusahan. Pero kung tao magpaparusa sa akin, baliwala lang sa akin yun. Tatanggapin ko yun. Pero ang Diyos, ako'y nananalig at nangikiusap na sana bigyan niya ako ng pagkakataon. Na sana baka sakali mabigyan niya ako ng ayon sa kanyang pangako. Lahat tayo mga kapatid, gusto ko kayo rin. Salamat mga guys. Puputulin ko na po yung aking kwento. Salamat po. Gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa. Ibigin natin ang Diyos ng higit pa sa ating sarili. Mahalin mo ang iyong kapwa ng katulad ng iyong sarili. Pakainin ang nagugutom. Painumin ang nauuhaw. Salamat mga guys. Thank you.